pinapagsubok. Pero all in all, ay mapapansin natin na hindi ito yung straightforward approach na nakasanayan natin kasi Belerik. Hindi naman to yung debut pick ngayong season, pero hindi siya madalas nakikita sa meta natin. Kung baga situational sobra, I mean, ang daming factors to consider before dami. you even consider picking a Belerik. And na-consider yun ngayon ng side ng Metacore CE with Ajax on that Belerik. Now, looking at the side of Aurora Hunters naman, they are on a pick-off centric type of lineup na kung saan kapag may tumamang pana o kapag may nasipa, doon lang magkakaroon ng reaction from the other members of Aurora Hunters. Pero malaki din ang kasalalay dun sa araw na yun. Tulad yan, It could lead to a victory or the disaster. Pero sa ngayon, nakaraman. Napakagandang araw mula kay Pom, pero dahil sa di ka nais-nais ay kinain ng lupa ang Belerik, meron pang isang kill para kay Pom and Escapo, getting that early double. Ito yung sinasabi natin na they rely on the pick-off and they rely on the accuracy of those arrows. And if those arrows connected, nakuha agad nila yung efficiency and yung effectivity ng isang Selena. So mataas-taas ang accuracy here for the Selena ni Escapo, securing those early kills, and we understand kung bakit pagdating sa Wilderness Blessing. Of course, ito yung pinaka-favorite tambayan spot ng mga Selena, di ba? The Jungle Riverside. Na ganyan, ikot-ikot lang yan. Napakabilis mag-clear ng wave. And of course, you mentioned yung case-to-case basis na kailangan sa early pa lang ay makukuha mo na yung momentum mo. Kung hindi mo pa makuha ng momentum mo na ganun maaga, ewan ko na lang. Kasi double kill yun, 2 kills in a row. Habang dito sa Metacore Seer, they're attempting to go for a pick-off. Napakagandang knock-up mula kay Manila Boy. Kaso nga lang din dyan na maaabutan na makakatakas pa si Dave. At sa yung mawawala, and here comes the Aurora Hunters trying to hunt down the members of Metacore CE. Ajax gonna go down as well. Kaya naman 2-0 ang nakuha ng Hunters. Okay, para sa Aurora Hunters ay sobrang laki na deal nun. Kasi not only will they delay the side lane here for Metacore CE, but also delay them sa pagsilip dito sa unang pagong. Nice touch dun sa bandang huli na binigay nila finally kay Lalush yung last hit doon. So, medyo magkakaroon ng balance or i-balance sa isa't isa sa Metacore Hunters or balance sa mga deliverer ng damage here for the Hunters. 2-1 pala yung naging trade dahil nawala si Manila Boy on the process for Aurora Hunters. Yeah. Pero still, we are looking at Escapo, yung init ng kanyang mga pana. And ito rin yung isa sa mga sinasabi ko kapag Selena user o kapag Selena yung gamit, nandun ka din sa point na kapag tumatama ng maaga, yung mga pana mo and yung groove ay nandyan na parang, uy, mainit ako malagari David Tsaka parang ano yan, nararamdaman ng player pag mainit yung kamay niya, parang, pre, may ulog yung mga mana ngayon. Pre, maganda yung mga pagpasok ngayon. Kaso ngayon, nakikita natin na although may trial of punishment doon for Metacore CE, problema kasi right now is that for Aurora Hunters, mas sila yung maaga nakapaglatag ng flag nila doon sa gitna. So, hindi nila basta-basta mapuputo. Lipat naman tayo sa ibang linya. Kadalasan si Atoms yung tinitignan natin na pupuruan sa kanila mga numerous team fights. Pero for this instance, maganda rin na binibigyan ng aksyon nila Escapo yung mid at ibang linya para hindi mapansin na nagpa-farm lang yung Moscow. Para matanggal yung init, kumbaga, kay Atoms, para matanggal yung mata kay Atoms. Pero ngayon si Trinsanity, siya yung sinusuntok-suntok ni Sander. May mga pana na nanggaling sa kinopyang Selena, pero ito yung original. Tatamang tunay with chip no flicker combo, Way of the Dragon. Kaso nga na naratong trial at dakutan. Dire-diretso yata ang lalaban, pero sa Sander ay low, nakaapak pa ng di ka nais-nais, kaya tutumba na rin mega kill mula kay Escapo. May pana na dito mama, kamuntikan, yung puno, meron din diretso, palayo ang mga members ng Aurora Hunters. Yun yung sinasabi ko kanina na pwedeng maging cons para sa Aurora Hunters, yung Wrath of Dryad. Pero the way to survive is, labas kayo doon. Diba? Ilabas sila yung sarili nila sa sitwasyon na hindi nila gusto. Tama. At nakita natin na mas ginusto nila na tila ba nakaiwas doon sila. Lalo umikot pa nga And I thought na dadalawa pa sila ng pick-off doon. But for Metacore CE, they have to relax kasi masyado silang reactive nga doon sa pana. Oo, kailangan mo mag-react. Pero not entirely nakafocus ka lang alone dito kay Escapo. Ajax would definitely do this na siya na lang muna kasi hindi naman siya instantly matador down. Instead of Pom and even dito si Sander. Speaking of Sander, nasipa. Kumain nga ng talampakan, sabi ni Bustope. Pagkasipa, kaso nga lang nabuhay pa rin naman ang
Ang mahalaga ay mataas yung immunity niya. Kaya hinahabol niya ngayon si Lelouch. Dalawang HP si Sander. Sumubok ulit si Manila Boy. Kanina pa niya sinusubukang sipain yung Leon pero kuryente lang pala magiging katapat nun ngayon. Si Dave, pwede wasing-wasinggan niya pa rin yung turtle na kahit 1v4. Akin pa rin yan si Pom. Napamega. Atras dun sa laban kasi nakuha naman ni Dave yung kanilang kailangan. Parang Pom dito si Pom. Talagang lahat ina-absorb niya. Sa kanya lang talaga dinibigay yung mga pana. Pero sa ngayon, si Lelouch, papush muna. Pumasok si Fritz, sabi niya parang kaya ko to, pero may sipa na naman pala si Manila Boy, kaya delikado na to. Kung bumigla ang Aurora Hunter sa low on HP, si Escapo na padash. Kaso wala siyang target, nandyan na naman si Sander, pero wala naman si Unleash the Beast. Nakatapak, di ka nais, dinasan, kinalmot, kinagatan, pero hindi enough yung damage. Kaso si Escapo, eto na yung pagta-transform. Shockwave Plus, hinihintay. Hindi tatama. Okay, awat muna. Dahil sa nangyari yun ay ang dami nang nabuhay na kanina namatay. Pero ang namatay na nga lang din doon is going to be several members from the side of Metacore C. In terms of kill score 48, lumalamang pa rin dito ang Aurora Hunters. Pero one thing to note for is that si Atoms ngayon, yung kanina minamataan natin ay tahimik pa rin naman. May corrosion site na siya. Meanwhile for Escapo and Lelouch, they did a great job. Pero problema, maaga-agang na shutdown doon si Lelouch. But thankfully, so hindi na double down na ma-eye out din doon si Escapo. Pero ito yung sinasabi ko kanina rin na pwede sana mag-focus sa ibang linya yung Metacore CE. Not solely relying na mainit yung mata mo kay Escapo. Isan ganun nadadala ka ng emosyon. Kaya mahirap mag-decide kapag kagalit ka, naiinis ka. Pero ngayon, medyo naiinis na rin sila. Balik tayo sa mid lane! Ano magiging desisyon? May mga panang tumama, may sipa pa sa puno. Medyo mahirap nga lang kasi kapag yung puno yung sinipa mo, medyo masakit para sa paa mo. Andyan si Pom na may kinopyang tigpalang. Ikaw pala yung original, di ikaw na lang yung tumumpa. Total, ikaw naman talaga. Ngayon si Escapo ay makaka-atras. May mga pana na hindi muling tatama pero nagsama-sama na. Nagdikit-dikit na. Kapag nga naman kailangan mo ng damage, si Pom ay handa na. Ngayon shutdown para kay Pom. At si Sander nga lang ay nadelikado. May SOD na tatama. Mukhang pupunta ba to? Pero mukhang ayaw ni Atams. Si Pom ay sumusubok na habulin yung Joy at nasipa nga lang sa Team Manila Boy. Nandiyan si Atams para tapusin at tukawin yung apoy. Ang dami na naman na nating nakita ng mga plays on ultimates being exhausted. But still, at the very least, nakita natin na pagsama na sa wakas ni Attack. Delivering that final blow onto Pom was very crucial kasi nakakuha siya dito ng mga shutdown kay Escapo. And as well as naka-target lock din siya kay Lelouch. Pero speaking of target lock, target din dito. Siya nila ba yung Adams? Tatlong mata ay anim pala kasi tigna-dalawa sila. Nakatingin kay Fritz. At Grabe. saktong-sakto namang nakuha yung kill. At nakikita natin ngayon na ayaw nila magpa-analyze Joshi Cakes. After a kill, after a pick-up, abang agad dito ang mga members ng Aurora Hunters. Babalik tayo doon sa simula na kung saan ay nakikita natin na nag-struggle man sila, nagkakaroon man ng curse. Pero sabi nga nila kami ang gumagawa ng sarili naming tadhana. Kami ang gagawa ng sarili naming pathway. And at times, finally getting another turn onto the top lane ng Metacore CE at hindi dyan matatapos ang lahat. Dahil sa dinami-dami ng mga nangyari, papapansin nyo po na lamang pa rin ng Aurora Hunters kahit na shutdown doon sa Escapo. At hindi pa rin naman nababasag ang either na Torrenitos may bandang lane ng Metacore at Aurora Uy, Hunters. teka lang 1v1 with the Great One. Napilitan, umatras si Lelouch kasi medyo nasaktan. Kaso, nakaabang na rin naman yung mga members ng MTCR doon sa may bandang baba. Kaya magandang nakatakas na rin itong si Lelouch right now. Alam at may vision si Escapo doon sa mga members. Tinamaan yung initil ni Fritz. Pero I doubt na pupuntahan ni Escapo yan dahil nakaredy yung mga members na Metacore CE. Ang iba na si 3 of 3. Sa nakita simula nang tinignan natin si Escapo, hindi pa siya nagbimintis sa pana. Ngayon pa lang 3 out of 4. At ngayon ay susubok muli si Sander. Nakatingin lang. Nag-aabang. Sinipa si Ajax. Naku, sure pa kayo dyan kasi nga puno na naman. Yung sisipain at naugatan ng mga members ng Aurora Hunters na si Sander ay pumunta. Nandito yung puno at yung leon at tila nasa gubat yata. Kaso nga lang si Insanity ay naipit yung tigpalang sa likuran. Humahabol na ngayon ng Metacore CE. Galing pa ng Sibuyan. Pero doon sa mga Aurora Hunters, tatakbo sila pa uwi. Kaso nga lang si Atams ay may pinaplanong malupit. Tore lang sa baba ang uunahin niya. Actually, maganda yung ginawa doon ni Fritz. Na nakatarget na siya kay Escapo, pero mas maganda pala yung laban dito
missing out on anyone. Specifically dito si Pom, na nakikita natin lagi silang may clapback, may answer doon sa mga ginagaya niya. Kanina, Oo. mas pinili ni Pom na gayahin yung Glorious Pathway, knowing na may mobility, may adjustment na pwede mag-reposition ng mabilisan dito yung members ng Aurora Hunters. Speaking of which, for Aurora Hunters naman, it's safe to say na well-farmed na si Atams and they can afford those kind of risky plays kasi if ever na kailangan, as long as tumama yung SOD, they could definitely get a member or 2 more members here for Metacore C. At ngayon, Uy. bandang jungle tayo, Teka lang. kapulan, Manila Boy nagpapakita. Jack! Tumakbo lang, nag-sprint Okay, lang naman medyo, mga konti. akala ko naliligaw si Manila Boy. Okay. Nagulat na lang siya, nasa Cebu na siya. Kakatakbo niya at kakasipa niya from Manila to Cebu. Okay lang. Okay lang naman, pero alam naman niya yung way pa uwi. Importante, you know your way back home. Pati yung way of the dragon. Yes. Okay. Pero ngayon ay medyo pauwi muna ang nagiging galaw ng Metacore si Sander. Nakita niyo naman, may nagtatago Escapo at Manila Boy. At sakto yung Magic Sentry here to reveal the position of the members ng Aurora Hunters. Ngayon, hunting down, breathing down onto the necks of their prey. At next prey muna nila dito is going to be the turret here on the mid lane. Another arrow will hit. Pero hindi mo na asimin ng Aurora Hunters ang kanilang play. Alam mo kasi yung mga araw sa Escapo kahit ibato niya lang ng ibato, for sure, ay merong chance na makatama siya. Kasi dikit-dikit naman ang mga members sa Metacore CE and they really have to dahil yun naman yung nature ng lineup nila. Especially with this Beleri, kailangan talaga nila makadikit dito kay Jack para ma-maximize yung mga Wrath of Dryad. And of course, pwede rin naman if ever dito is yung ginawa ni Fritz na nakapokus siya na paluin issue away si Escapo. And without Escapo, medyo na-eliminate yung risk na mahinto yung pinaplan lang. Kasi with Escapo, literal na mapapastop on your tracks ka sa ginagawa mo kapag tumatama yung mga pana. Pero speak of Teka lang, which, matapang yata. Kaso nung nakita niya si Fritz, nag-atrasan yung dalawang nagsabungan, tila umatras din naman. Sabi niya, teka mali parang mali na may kasama ka at parang mali na may kasama kayo kasi si Fritz. Inabot ng kuryente, may sipa pa mula. Dito mismo kay Manila Boy, si Dave ay pinaalis niya ng Cebu at pinadala niya sa Maynila. Ngayon tatlo na ang nawawala para sa Metacore CM. Make it 4 or make it 5 pa ba dahil mainit ang dugo, mainit ang sibat, mainit ang tingin ng Aurora Hunters sa lahat kasi alam nila na pag tinamaan ka ng lintik ay pwede nang tapusin agad ang Game 1.